Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-controversial na sexy star noong 1990s. Sino-sino ang mga sikat na artista at politiko ang kanyang nakarelasyon? Totoo bang may nagsuntukang cast ng That's Entertainment dahil pinag-aagawan siya? Totoo nga bang naging kabit siya at iniwan ng kanyang jowa ang pamilya nito para sa kanya? Bakit ayaw ipaalam ng kanyang nanay kung sino ang tunay niyang ama? At sino nga ba ito? Dinimanda nga ba niya ang kanyang kapatid na isa ding sikat na artista dahil sa pera? Kilalanin natin si Hazel Pascual Reyes o mas kilala bilang si Ara Mina. Tara, alamin natin sa history. Panimula, si Hazel Pascual Reyes o mas kilala bilang Ara Mina ay ipinanganak sa Manila. Panganay siya sa 7 na magkakapatid. Nanirahan sila sa Marikina. Ang kanilang ina ay isang half-German, dating beauty queen at aktres na si Francis Marie Pascual Kleng. Ang ama naman nila ay si Romeo Requiem, ngunit madidiskubre niyang iba pala ang kanyang tunay na ama na isang kilalang politiko. Sino ito? Ang ina ni Ara na si Francis Marie ay isang half-German. Huli na nito nakilala ang kanyang ama na isang purong Aleman o German, kaya ang middle name ni Ara ay Pascual at sa mga kapatid naman niya ay Kleng, na gaya na lamang ng sa nakababatang kapatid niyang si Christine Reyes, na isa ring sikat na artista at may tunay na pangalang Ara Marie Christine Reyes. Bilang isang panganay ay maituturing na naging pangalawang ina si Ara sa kanyang mga kapatid. Ayon na rin sa kanya ay natural na sa kanya ang role niyang ito at nagkataong panganay rin siya. Inaaruga at ginagabayan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya naman, siya na rin ang nagsisilbing takbuhan ng mga ito tuwing nagkakaroon sila ng problema. Ngunit sa maagang panahon ay tila napapansin ni Ara na may magkaiba sa pisikal na itsura niya kumpara sa mga kapatid niya. Mas lalo pa siyang nagkaroon ng kamalayan dito nang isang beses noong siya ay 7 taong gulang pa lamang ay narinig niya na nagtalo ang kanyang mga magulang at nasabi ng kanyang kinikilalang ama na hindi ko anak yan, kung saan siya ang tinutukoy nito. Mas lalong nagkaroon ng kamalayan si Ara sa tuwing sila ay dadalo ng mga okasyon na makakasama nila ang iba pa nilang kamag-anak. Napapansin ni Ara na iba ang itsura niya sa mga ito. Tuwid ang kanyang buhok, mabalakangin siya at matangkad, habang ang kanyang mga kapatid ay pinsan ay balingkinitan at hindi kataasan. At kapag tiningnan mo sa mga larawan ay makikita mong naiiba talaga ang itsura ni Ara sa mga ito. Ngunit naguguluhan man ay hindi nagtanong si Ara sa kanyang mga magulang. Nakakaramdam lamang siya ng pagtataka ngunit hindi sapat para maapektuhan ang kanyang buhay. Aniya ay normal family life pa rin naman ang kanyang kinalakihan. Sobrang mapagmahal daw ito at itinuturing siyang isang tunay na anak. Naging mainam na provider din daw ito. Nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw at nakapag-aral pa sila magkakapatid. Marami ding masasayang alaala si Ara noong kanyang pagkabata, gaya ng masaya niyang binalikan sa isang interview na late na siya naglaro ng mga Barbie dahil boyish pa siya noon at madalas niyang kalaro ng text ang mga pinsan niyang lalaki. Na-enjoy din niya ang mga kinalakhang laro ng mga kabataang Pilipino noong 1990s gaya ng Jackstone, Pickup Sticks at Chinese Garter. Edukasyon. Si Ara ay nag-aral ng preschool sa Medinol College o ang kasalukuyang Miriam College. Grade 1 hanggang grade 4 naman ay nag-aral siya sa Alice in Wonderland School. Lumipat siya ng Roosevelt College sa Marikina para sa grade 5 at grade 6. Para sa kanyang high school naman ay nag-aral siya sa St. Bridget School at Morning Dew Montessori, kung saan nakagraduate siya bilang 2nd honorable mention at nakakuha ng ilang awards gaya ng Most Cooperative, Miss Friendship at Miss Talent. Ngunit hindi na siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil nag-artista na siya. Pag-aartista, bata pa lang si Ara ay nakikita niya na ang kanyang ina na si Francis Marie Kleng sa telebisyon na noon black and white pa ang mga palabas at tuwing lalabas sa telebisyon ang kanyang ina ay parati umunong sinasabi sa kanya na, "Oh, mami mo yan." Taong 1967 nang manalo bilang mutya ng Pasig ang kanyang ina na si Francis Marie at kasama sa premyo noon ay ang 2-year movie contract, kaya napasama ito sa mga pelikula. Venus Imperial ang ginamit niyang screen name at nakatambal niya din ang iba't ibang bigating mga aktor at aktres sa industriya gaya nila FPJ, Dolphy at Erap Estrada. Si Venus Imperial din ang binansagan na kauna-unahang Eskinol Girl. Sa edad na 14 ay nagsimula ng sumali si Ara sa mga auditions. Una niyang sinalihan ang audition para sa sikat na comedy variety show na Ang TV. Nang mag-anunsyo ito ng audition ay sinamantala
binigyan ni Ara ang pagkakataon. Pagdating niya sa audition area, ay napakarami din na gusto makapasok sa show. Mainit at siksikan sa loob, at sa tagal ay naramdaman na ni Ara na hindi na siya makahinga. Ngunit dahil sa kagustuhang makapag-audition ay tiniis niya ito, at maya-maya pa ay unti-unti nang nanlabo ang kanyang paningin at nawala na ng malay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya nang si Mr. M mismo o Direk Johnny Manahan ang nagising sa kanya. Tinanong siya nito kung okay lang ba siya, at nang sumagot siya ng yes po ay binigyan na siya ng name tag at isinama sa paikot na pila kung saan kinuhaan sila ng video gamit ang isang camera upang makita kung ano ang itsura nila sa screen. Pinauwi sila at sinabing tatawagan na lamang kapag napili na. Naghintay si Ara ngunit hindi darating ang inaasam na tawag dahil may ibang inilaunch na ang palabas. Nalungkot man ay hindi sumuko si Ara na may motong try and try until you succeed. Iba't ibang audition ang sinubukan ni Ara, maging sa mga commercial ay nag-VTR din siya hanggang sa magbukas ng pinto ang That's Entertainment para sa mga gustong mag-audition, at muling sumubok si Ara. Laking tuwa niya nang siya ay mapili at nasabi niyang, "Hi, naging artista rin ako." Taong 1996, sa edad na 17 ay tumalon si Ara mula sa wholesome image bilang artista papunta sa pagpapasexy. Napunta siya sa desisyong ito dahil marami umano siyang kasabayang sikat na wholesome teeny bopper, ngunit palagi siyang napupunta sa background at laging support lamang ang kanyang role. Kaya naman para mapansin ay tumanggap siya ng sexy role. Hindi naman siya nabigo dahil nagulantang ang madla, at sa kanyang pagtalon sa pagpapasexy ay napansin na siya. Ang unang pelikulang inalok kay Ara na siya ang bida ay Ang Init sa Tag-Ulan, na agad niyang sinunggaban kahit ito ay pa-sexy dahil sa isip niya ay handa na siya sa ganoong role. Ayon kay Ara, kada matatapos ang take ng eksena na nagpapasexy siya ay naiyak siya, kaya naisip niya na baka hindi pa siya handa. Hindi tinangkilik ang pelikulang ito na ang unang araw ay siyang huli na rin. Naiyak daw si Ara dito, ngunit natatawang ikinuwento na hindi siya pinapasok sa sinihan kahit pa siya ang bida sa pelikula. Nagbunga pa rin naman ang career jump niya. Makailang beses siyang nakuha bilang bida gaya sa mga pelikulang kumikiliti ng imahinasyon gaya ng Tatapatan Ko Ang Lakas Mo, Sagad sa Init, Ang Huling sa Lupa at Bana. Noong una, kada sasabihin siya ng direktor na magtanggal ng saplot ay naiyak siya dahil aniya, natural na maaasiwa ka dahil nandoon din ang cameraman, lightman at iba pang staff. Ngunit nagpursige pa rin si Ara at sinabi sa sarili na trabaho lamang ito. Naging hamon din kay Ara ang kanyang nobyo noong panahon na iyon na nakipag-break nang lumabas sa tabloid ng mga larawan niyang kakarampot lamang ang suot. Maging ang daddy Romy niya ay talagang nagalit sa kanyang desisyon dahil hindi siya nagpaalam dito. Ngunit sa kabutihang palad ay naintindihan naman daw siya ng kanyang ina na alam na siya ay may pangarap at ginagawa lamang niyang stepping stone ang pagpapasexy. Hindi maiiwasang maliitin ng iba si Ara na may pagkakataong tinawag siyang isang ham actress o bano sa pag-arte, at ang tanging alam lamang ay maghubad. Ang ham acting ay tawag sa isang aktor o aktres na hindi magaling umarte. Ngunit imbis na magpaapekto sa mga negatibong komento na ibinabato sa kanya, ay ginamit niya ito bilang constructive criticism. Sa taong 1998, bukod sa drama at pagpapasexy, ay pinalawak din ni Ara ang mga genre na kanyang tinatanggap gaya ng comedy. Sa taong ito ay nagsimula siya sa bubble gang na tumagal ng 10 taon hanggang 2008. Tugma sa mga uso noong panahong iyon ay naglabas din ng album si Ara sa ilalim ng Star Music. Una, ang kanyang self-titled album na Aramina noong 1999, kung saan nakapaloob ang kantang Ayayay Pag-ibig. Aminado siyang hindi siya belter, pero binantayan naman umano ni Miss Charo Santos noon habang siya ay nagre-record at sinabihang gawing soft lamang ang kanyang pagkanta. Taong 2001 naman ay inilabas niya ang kanyang ikalawang album na pinamagatang Heavenly. Taong 2002 dumating ang pinakahinihintay ni Ara na break sa kanyang karera upang kilalanin siya bilang isang serious actress nang maikast siya sa pelikulang Mano Po, kung saan nakipagsabayan siya sa mga bigating artista gaya nila Maricel Soriano, Chris Aquino, Eddie Garcia, Boots Anson Roa at marami pang iba. Dahil sa ipinakitang galing ni Ara sa pag-arte ay hindi lamang siya na-nominate, kundi nanalo pa siya ng Best Actress Award mula sa MMFF para sa kanyang pagganap sa karakter ni Rochelle Go. Taong 2003, muli siyang nanalo ng 2 Best Actress Award para sa pelikulang Ang Huling sa Lupa, at taong 2004 naman ay isang Best Supporting Actress para sa pelikulang Minsan Pa, pagkakadiskubre sa tunay niyang ama.
sa edad na 15 taong gulang. Wala pang isang taon sa showbiz ay nagsimula ng masagot ang isa sa mga katanungan ni Ara ukol sa kanyang tunay na pagkatao nang maimbitahan sila ng isang kaibigan at kasamahan sa That's Entertainment na tumatakbo bilang konsehal upang kumanta para sa mga politiko na nagkakampanya. Nang kakanta na si Ara ay hinila niya ang isa sa mga politiko mula sa audience para kantahan at ito ay si Ismael Mathay III o mas kilala bilang si Chuck Mathay, isang dating congressman ng Quezon City. At kinantahan niya ito ng Maging Sino Ka Man. Matapos niya itong kantahan ay nagpasalamat siya sa politiko at sinabi naman ng isa sa mga kasama niya na para silang mag-ama. Parang pelikula na nag-flashback sa memorya ni Ara ang pangalang Chuck. Narinig niya na ito, isang politiko na Chuck ang pangalan, ang tunay niyang ama at sinabi pa ngayon ng kasama niya na para kayong mag-ama. Kaya nilakasan na ni Ara ang kanyang loob at nilapitan si Chuck upang tanungin ito. Anya, kilala niyo po mami ko? Si Francis Marie? Ako po yung panganay niyang anak. Kung saan sinagot naman ni Chuck na ay oo, kilala ko siya. Kamusta mo ko sa kanya? Dito nagtapos ang una nilang pagkikita at excited na umuwi si Ara sa kanilang bahay upang ikwento sa kanyang ina ang nangyari. Bago mag-uwian ay madalas umunong nagkakatinginan ang mag-ama. Kapag napapatingin siya ay natingin din si Chuck at ganoon din si Ara kay Chuck. Pag-uwi ay excited na ikinuwento ni Ara ang pangyayari sa kanyang ina. Mami, may kinampaign ako, Chuck ang pangalan niya. Sabi nila para daw kaming mag-ama. Ngunit nagdabog lamang ang kanyang ina at sinabing, sukat ba naman sabihin ng daddy mo yan ang tatay mo? At kung ano-ano pa. Mas lalong nagduda si Ara lalo pa at magkakilala sila. Nagkita man si Ara at ang kanyang tunay na ama sa edad na 15 taon ay napatunayan lamang ito nung siya ay mag-edad 21 na. Sa tuwing tatanungin niya naman ang kanyang ina ay sasabihin lamang nito na magkamukha lang kayo. Minsan ng interview ni Ara ang kanyang ina ay sinabi nitong naging steady o mag-on sila ni Chuck noong araw bago ito kasal sa iba. Nag-break umano sila noong Agosto 1978. Nagbilang si Ara ng mga buwan kung saan May 1979 siya ipinanganak, eksaktong 9 na buwan matapos mag-break ni Chuck at Francis Marie. Sa huli ay nalaman ni Ara na sa huling bahagi ng Setyembre 1978 sila nag-break ng kanyang ina at si Chuck. Kaya maaaring buntis na ang kanyang ina nang makilala nito ang tumatayong ama niya na si Romeo Reyes. Sa pagitan nito ay nangalap ng impormasyon si Ara. Ayon sa artikulo mula sa Philstar Global, ikinuwento ni Ara na hindi nawawala si Chuck sa kanyang isip at ilang linggo lamang matapos ang kanilang unang pagkikita ay nasa lobby ng Shangri-La Hotel sina Ara at mga kaibigan niya nang dumating si Chuck na may ilang kasama. Napatayo at nagtatatalon umano si Ara habang sinasabing Chuck, si Chuck. Nagulat ang mga kaibigan niya at sinubukan siyang pakalmahin. Para daw siyang natulala at bumubulong ng Chuck, si Chuck. Hindi daw nawala ang pakiramdam ni Ara na si Chuck ang kanyang tunay na ama. Nakikita rin ni Ara na magkamukha sila, pati na din sa paraan ng pananalita. Ngunit wala siyang kontak dito o anumang paraan para makausap ito ng personal. Kaya naman, dahil isang politiko si Chuck, ay palaging tinatanong ni Ara ang mga nagiging leading man niya kung kilala ba nila ito. Hanggang sa dumating si Bong Revilla na gumawa ng paraan at kinausap ang kapatid nitong si Marlon na siya namang may common friend na kakilala si Chuck. Nang makapag-set ng meeting ay parang bata daw si Ara na kasalukuyang 21 taong gulang na noong panahong iyon. May daladalang mga larawan ng kanyang pamilya at tinanong si Chuck habang ipinapakita ang mga litrato. Hello po, kamusta po kayo? Gusto ko lang po kasi may itatanong po ako sa inyo. Kasi iba itsura ko sa kanilang lahat. Tapos na-meet ko po kayo nung kinampaign ko po kayo. Magkamukha daw tayo. Sumang-ayon naman si Chuck pero sabi niya tanging ang kanyang ina na si Francis Marie lamang ang makakapagkumpirma nito. Ang ginawa ni Ara, dahil hindi talaga umaamin ang kanyang mommy, ay ipinang-surprise niya si Chuck dito. Nag-rent na isang suite room si Ara para sa kanyang pamilya upang ipagdiwang ang karawan ng kanyang ina. Pinapunta niya roon si Chuck at ang naging reaksyon ng kanyang mommy ay kuhain ang karton ng pizza para takpan ang kanyang muka at sinabi kay Ara, bakit mo sinama si Chuck? Ba't mo sinama si Chuck? Nagkausap sina Chuck at Francis Marie at nakumpirma na ngang si Chuck ang tunay na ama ni Ara. Mga kinasangkutang kontrobersya, pagsasampa ng kaso laban sa sariling kapatid.
Ika-18 ng Abril 2012 ay kumalat ang balitang sinampahan ni Ara ang half-sister niyang si Christine Reyes ng kasong libel at grave coercion sa Quezon City Fiscal's Office. Nagugat ang away ng magkapatid sa bahay na pinaghatian nilang bilhin para sa kanilang ina. Si Christine daw ang nag-down ng 1 million pesos habang si Ara naman ang sumagot ng 2.3 million pesos para sa nasabing bahay. Kung ayaw niyong manggulo ako sa buhay niyo, bayaran niyo utang niyo sa akin. Kung wala kayong pambayad, ibigay niyo hinihingi ko. Ang tinutukoy ni Christine bilang kabayaran ay ang SUV ni Ara. 500,000 daw ang balance ni Ara kay Christine na ayon kay Ara ay hindi niya alam kung bakit siya magbabayad kay Christine gayong mas malaki ang ibinayad ni Ara para sa bahay at nasa pangalan ni Christine ang deed of sale. Bago mag Holy Week ay nagsimula ang alitan ng dalawa nang i-text ni Ara si Christine ng mag-usap tayo kasi marami akong naririnig na sinasabi mo. Dito na daw nagsimulang mag-freak out si Christine at kung ano na lang pinagsasasabi at idinadamay pa ang ibang tao sa paninirang puri nito. Ipinakita ni Ara ang isang text message na I'm sure ibebenta mo yung pag mong katawan na pinagsawaan na ng lahat, daig pa aso sa sobrang kate. Mabigat daw sa loob ni Ara na kasuhan ang sariling kapatid ngunit kailangan niya itong gawin dahil bukod sa hindi ito nakikipag-usap sa kanya ay para na rin maturuan ito ng leksyon dahil mali na ang kanyang ginagawa. Hinihintay daw ni Ara na mag-sorry si Christine ngunit tila wala daw itong sinasanto. Sabi ni Ara sa pagitan ng kanyang pag-iyak, mahirap sa akin tong gagawin ko dahil sikat siya ngayon, ayoko siyang masira. Pero masyado na niyang hinahamak yung pagkatao ko, niyuyurakan na niya. Gusto kong ipaalam sa kanya na walang ibang tutulong sa kanya kundi kapatid niya, tas ginaganto niya. Sa sumunod na taon ay Holy Week din nagkabati ang magkapatid. Nag-text si Christine kay Ara, hinihiling na mag-usap sila. Kinabukasan pa nag-reply si Ara sa kapatid na pumunta na sa kanyang bahay. Kasalukuyang nasa Tarlac noon si Christine at mag-isang nagmamaneho papuntang Baguio, ngunit humarurot siya pabalik. Pagdating sa bahay ni Ara ay nag-usap sila sa may sala ng bahay. Sinimulan nila ang pag-uusap at noong una ay nagtitigas-tigasan pa si Ara, ngunit napaluhod si Christine at inilagay ang ulo sa hita ni Ara. Humagulgol siya ng labis habang humihingi ng tawad sa kanyang ate. Lumambot na rin naman ang puso ni Ara at nanaig ang pagiging mapagmahal na ate at nagkapatawaran na ang magkakapatid. Napag-usapan nila ang mga hinanakit ni Christine na nag-ugat mula pa pala noong pagkabata. Lumaki si Christine na pakiramdam nito ay nag-iisa lamang siya. Noong panahong iyon ay naging broken family sila. Si Ara naman ay busy na noon sa pagiging artista at ayon kay Christine ay ako lang ang mag-isa sa napakalaking bahay. Literal na ako lang mag-isa. Tuwing uuwi daw si Christine ay walang nagtuturo sa kanya ng mga assignment niya at maging ang isa pa nilang kapatid ay nag-aaral din kaya't parati itong naiiwang mag-isa. Dahil dito ay naipon ang hinanakit ni Christine na naibubuntong niya hindi lang kay Ara, ngunit sa buo nilang pamilya. Sa ngayon ay mas close na si Ara at Christine na ayon kay Ara ay hindi gaya ng dati na kahit magkasama sila ay ramdam mong may pader sa pagitan. Pagiging kabit. Mayo 2008 nang kumalat ang isang blind item na si Ara ay inakusahan ng nooy fiancé ni Undersecretary Dave Almarines, President at CEO ng Philippine International Trading Corporation na si Rina Navarro, isang movie producer, miyembro ng Cinema Evolution Board at political strategist ni dating MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang kwento ay inimbitahan si Ara sa isang event bilang guest. Habang nag-entertain daw si Ara ay tinawag nito si Rina para kumanta on stage. Ngunit hindi niya alam ang lyrics kaya naman inabot ni Ara ang kanyang cellphone na naglalaman ng lyrics sa kaibigang si Rina. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkanta ng dalawa ay lumabas ang text message di umano ni Dave kay Ara na nasa linya ng, "Babe, nandyan pa ba ang asawa ko?" Nabasa ito ni Rina na hindi gumawa ng eksena sa entablado ngunit dumiretso sa CR at nag-lock upang basahin ang kabuuan ng palitan ng mensahe ng kanyang fiancé at kaibigan. Sa ibang article naman ay sinasabing ang insidente ay naganap sa mismong pagdiriwang ng ika-39 na kaarawan ni Ara sa isang cafe sa Quezon City kung saan kabilang si Rina sa mga imbitadong guest. Nang paalis na si Rina ng party ay inimbitahan daw siya ni Ara na kumanta ngunit hindi nito
ko alam ang lyrics, kaya pinahiram ni Ara ang kanyang cellphone. Sa kalagitnaan din ng pagkanta nila, lumabas ang text message ng kanyang fiancé at agad na kinumpronta ni Rina si Ara. Hawak ang mikropono ay tinanong niya si Ara, "Are you having an affair with my boyfriend?" Kung saan sinagot siya ni Ara ng "Let me explain." Hindi na nakapagpaliwanag si Ara dahil tumakbo na si Rina sa CR, dala ang kanyang cellphone at nagkulong para basahin ang palitan ng mensahe ni Ara at ng kanyang fiancé. At dahil sa sobrang sama ng loob ay nag-collapse pa di umano si Rina. Isang buwan matapos lumabas ang balita ay nagpaunlak ng interview si Rina Navarro. Masaya na siya ngayon kahit noong unang buwan daw ay parang mamamatay siya araw-araw sa sakit. Ngunit nagpapasalamat siya sa Diyos na iniligtas siya sa maaaring mas mahirap pa niyang pagdadaanan kung sakaling hindi niya nalaman. Tinanong siya kung tingin niya ba ay ipinagpatuloy ng dating fiancé na si Dave at Ara ang kanilang relasyon. "Of course, they're not together. I don't think pipiliin niya yon over me," saad ni Rina. Humingi naman daw ng paumanhin sa kanya si Dave na tingin niya ay sincero naman. Nang tanungin kung anong mensahe niya kay Ara, nasabi ni Rina ay umamin sa kanya behind closed doors. Sinabi niyang, "I hope masaya ka sa nagawa mo. I'm sorry that this is coming out, but you know, the truth is out there. If you're denying it, so be it. I don't want to judge you, but you know the truth." Sinabi pa raw ni Ara sa kanya na kawawa ka naman dahil may 6-month-old baby kayo. Ikinuwento din ni Rina ang sinabi niya nang kanyang kumprontahin si Ara. "I treated you like a friend. You were like a sister to me. You knew that I have a family and mali yung ginawa mo sa akin. How could you do that to me?" Sinagot naman daw siya ni Ara ng, "I'm sorry na nalaman mo pero sasabihin ko naman." 2 buwan naman matapos ang insidente ay tinanong si Ara ni Boy Abunda sa kanyang late night talk show na Tonight with Boy Abunda kung ano ang talagang naging papel niya sa love triangle. "Actually, I don't want to comment about that, Tito Boy. I don't owe the public an explanation. Kung iyon ang side ng isang tao, just be it. Ang choice mo ay manahimik, hindi ka magpapaliwanag," giit ni Boy Abunda. "Ang choice ko manahimik kasi wala akong dapat i-explain," sagot naman ni Ara. Sa huling tanong ay sinabi ni Boy Abunda na iginagalang niya ang choice ni Ara na huwag magpaliwanag, ngunit nagbigay siya ng huling katanungan. Anya, "Oo o hindi, may inagaw ka ba?" "Hindi, wala," ang naging matigas na sagot ni Ara. Mga nakarelasyon. Number 1, Kimpi De Leon. Umamin sa magkahiwalay na interview si Kimpi na naging mag-boyfriend sila ni Ara noong panahong pareho pa silang nasa That's Entertainment. Baguhan daw noon si Ara kaya kinaibigan niya ito at pasimpleng niligawan. Nang malaman niyang mahilig magpiano si Ara ay sinabi ni Kimpi na mahilig din siya sa music at iba pang pambobola. Nang maging sila naman ay 4 na buwan lamang ang itinagal ng kanilang relasyon. Number 2, Eric Fructuoso. 1993 o 1994 pa magkakilala si Ara at Eric. Sa isang interview ni Mo Twister kay Eric ay sinabi nitong naging magkarelasyon sila ni Ara at may isang beses silang nagkaroon ng ugnayan. Mariin namang itinanggi ito ni Ara dahil mga bata pa sila noon at circa 1993 to 1994 pa yun noon. 15 taong gulang lamang siya nang niligawan ni Eric. Kasabay ni Eric manligaw noon ang isa pang miyembro ng That's Entertainment na si Marlo Silverio. Noong anniversary ng That's taong 1994 ay natatandaan pa ni Ara na nagsuntukan ang dalawa dahil mas pinaboran niya si Eric. Inamin naman ni Ara na nag-date sila ni Eric at umabot sa MU ang kanilang relasyon, ngunit walang ibang nangyari dahil takot ba daw siya sa mga ganoong bagay. Bata pa siya at umuwi pa noon sa kanyang ina. Number 3, Jo Marie Iliana. 2002 hanggang 2004 naman, nagkarelasyon si Ara at Jo Marie na isa ring artista at miyembro ng Guapings. Number 4, Polo Ravales. 2006, naging nobyo ni Ara si Polo, isa ding sikat na artista na nakilala sa drama series na TGIS. Number 6, Patrick Meneses. 2012 hanggang 2015, si Patrick ay mayor ng Bulacan noong maging sila ni Ara. 2014 ay nabiyayaan sila ng anak na babae, ngunit taong 2015 ay nagkahiwalay din ang magnobyo pero nanatili silang magkaibigan. Number 7, Dave Almarines. Taong 2018, kumalat ang balitang nagde-date si Ara at ang Undersecretary ng Philippine International Trading Corporation na si Dave Almarines. Ayon sa interview ni Ara kay Corina Sanchez, sinabi niyang aksidente niya lang na-meet si Dave sa isang event.
may mga kasabayan itong nanligaw sa kanya, ngunit noong lockdown ay nagsitigil na din ng mga iba habang si Dave ay matyaga pa rin siyang nililigawan. Nakuha daw ni Dave ang kanyang timpla sa paraan nitong ligaw kaibigan o concern ang ipinapakita kaysa sa pasweet lamang. Sa ngayon ay ikinasal na si Ara at Dave noong ika-2 ng Hulyo 2021. Kasalukuyan, noong 2007, binuo ni Ara ang Aramina Foundation, sumusuporta sa mga bata na may birth defects at mayroong Down syndrome gaya ng kanyang bunsong kapatid. Taong 2019 ay muling bumalik si Ara sa International School for Culinary Arts and Hotel Management upang mas hasain pa ang kanyang talento sa pagiging pastry chef. Ngayon ay nagtagumpay na siya sa pagtatayo ng Hazelberry Cafe na mayroon ng branch sa iba't ibang bahagi ng Manila. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Aramina? I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.